Si Mau Mau ay isang babaeng apothecary o manggagamot. Kasama niyang nagtatrabaho ang kanyang tatay sa pagkuha ng mga herbs upang gumawa ng mga gamot at mga lason. Nagbalak maglakbay si Mau Mau upang makakuha ng herbs, pero binalaan siya ng kanyang tatay na mag-ingat dahil maraming bandit sa kabundukan. Pero nagpatuloy pa rin si Mau Mau at sinabing mag-iingat na lang siya. Nagsimula ng maglakbay si Mau Mau sa napakagandang bayan ng China. Pero bago siya pumunta sa kabundukan, dumaan muna siya saglit sa kanilang tindahan upang subukan ang mga gamot na ginawa nila. Napansin ni Mau Mau na hindi epektibo ang gamot dahil hindi agad naghihilom ang sugat niya. Kaya agad niyang sinabi na marami siyang kailangang baguhin sa recipe ng gamot na ito. Natigil si Mau Mau nang dumating si Pyrene, isang napakagandang babae na may malaking pangarap. Nag-alala ito kay Mau Mau dahil may sugat na naman siya. Pero sinabi ni Mau Mau na sinadya niyang sugatan ang sarili upang maeksperimentuhan kung gaano kaepektibo ang kanilang gamot. Agad siyang niyakap ni Pyrene kaya napatigil siya at tinanong, "Nakakakain ka ba ng maayos, Mau Mau?" Pero sumagot si Mau Mau, "Oo, pero hindi kagaya mo dahil napakalusog ng thunderbolts mo." Dumating ang matanda at agad inalok si Mau Mau na maging sexy dancer, pero agad naman siyang nagtatakbo palayo ng walang iniwang salita. Naglakbay na si Mau Mau at nakarating na rin sa kabundukan. Labis ang tuwa niya dahil napakaraming halamang gamot dito. Pero hindi nagtagal ang kasiyahan niya dahil agad siyang dinakip ng mga bandits. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili niyang ibinente sa isang Imperial Palace upang gawing alipin. Kahit na ganoon, nanatiling kalmado si Mau Mau. Lumipas ang 3 buwan, napaisip siya kung kamusta na kaya ang kanyang naiwan na tatay. Hindi pa rin siya makapaniwala na 3 buwan na pala ang lumipas simula nang mabente siya bilang isang alipin. Dito rin siya napaisip kung gaano kabilis nagbago ang kanyang buhay, mula sa pagiging isang manggagamot, napadpad siya sa Imperial Palace. Napunta si Mau Mau sa isang bahagi ng Imperial Palace kung saan ipinapanganak ang mga emperador. Ngunit bawal ang mga lalaki sa bahaging ito, maliban sa emperador at sa mga tinatawag na eunuchs, mga lalaking pinutol ang kanilang mga ari. Magkakahalo ang mga alipin, eunuchs, at mga concubine, parehong mataas at mababang ranggo. Sinabi pa ni Mau Mau na silang mga alipin ang pinakamababa sa lahat, pwede silang patayin o palitan kahit anong oras. Subalit, ayos lang yun kay Mau Mau. Sinabi pa niya, at least binabayaran ako ng pera. Maya-maya, may isang alipin na umiiyak at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil si Mau Mau ay isang napakatalino at madiskarteng babae, lumapit ito sa kanya para humingi ng tulong. Sinabi pa ni Mau Mau na halos lahat ng alipin dito ay mga bobo. Pero tinatago ni Mau Mau ang kanyang talino dahil sinabi niya na kapag nalaman ito ng mga emperor, agad tataasan ang kanyang sweldo, at halos lahat nito ay mapupunta lang sa mga kidnapper niya. May isa pang paraan upang tumaas ang ranggo ng mga babae dito, bukod sa talino. Ang kailangan mo ay malaking pangarap at magandang mukha. Pero sinabi ni Mau Mau na kabaligtaran siya ng lahat ng ito, may freckles ang kanyang mukha, flat ang kanyang dibdib, at sinabing, hindi ako pasok sa requirements. Pinili ni Mau Mau na magpanggap na walang alam dahil kapag tumaas ang kanyang ranggo, mapupunta sa panganib ang kanyang buhay. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtrabaho. At pagkatapos ng 2 taon, makakalabas na siya sa palasyo. Maya-maya, habang naglalabas sila, may isang alipin na nagsabi na may dumarating daw na napakagwapong eunuch sa palasyo. Sinabi nilang gusto nilang makita ang kagwapuhan nito kahit saglit. Pero si Mau Mau ay tahimik lang at walang pakialam dito. Sa loob ng palasyo, may isang gwapong lalaki ang nakabantay sa prinsesa. Ipinanganak na ang bagong emperor, ngunit mahina ito at mukhang may sakit. Lumipat naman sila sa isa pang palasyo, at ganun din ang bagong panganak na prinsesa, mahina rin ang katawan at tila may sakit. Ngunit walang doktor para sa prinsesa, dahil ang tanging doktor ay para lamang sa emperor. Dahil dito, kumalat ang usap-usapan na may sumpa sa palasyo. Tinanong ni Mau Mau kung ano ang ibig nilang sabihin. Sinabi ng alipin, hindi mo ba alam ang sumpa? Lahat ng ipinapanganak sa palasyo ay namamatay kaagad. Hindi ba nakapagtataka yun? Nangyari na ito dati sa 3 imperial heirs na ipinanganak, at nangyayari na naman ito ngayon. Sumagot naman si Mau Mau, baka may sakit lang sila. Pero sagot ng kanyang kaibigan, meron, pero kahit sinong doktor ay hindi alam ang dahilan at hindi ito kayang gamutin.
Napaisip ng malalim si Mau Mau habang patuloy ang kanyang kaibigan sa pagsasalita. Pati ang mga ina ay nagkakasakit. Sumasakit ang kanilang ulo at tiyan, sobrang nahihilo, at nanghihina. Natulala si Mau Mau at nag-isip ng malalim, saka sinabing, kabaliwan yun. Hindi totoo ang sumpa, bumalik siya sa trabaho, pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga sintomas na sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi ito sumpa, kundi lason. Sinubukan niyang isipin ang iba pang posibilidad at mga posibleng dahilan. Pero agad siyang napahinto at sinabing, ano ba itong iniisip ko? Masyado na akong nag-aaksaya ng oras sa isang tsismis. Pero hindi nakatiis si Mau Mau. Dahil sa sobrang curiosity niya, naisip niyang silipin lang saglit. Maya-maya, nag-away ang dalawang prinsesa. Ikaw ang may kagagawa nito. Sinumpa mo ang aking anak dahil lalaki siya, at babae ang anak mo. Pero sumagot ang isang prinsesa, grabe ka naman. May sakit din ang anak ko, katulad ng iyo. Lumapit si Mau Mau at maingat na pinagmasdan ang dalawang prinsesa. Napaisip siya at sabing, napakatanga naman ng doktor na yan. Palagi niyang kasama ang mga prinsesa, pero hindi pa rin niya na-realize ang dahilan. Pinaliwanag ni Mau Mau, base sa obserbasyon niya sa pisikal na kalagayan ng mga prinsesa, na ang pagkamatay ng mga sanggol, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at panghihina ay hindi isang sumpa. Nalaman na niya ang dahilan, pero nag-isip siya kung paano niya ito ipapaalam nang hindi siya mahahalata. Umalis siya at mahina niyang ibinulong, kailangan kong isulat ito at dalhin sa kanila ng patago. Habang sinasabi niya ito, isang gwapong lalaki ang dumaan at agad siyang nilinggan. Pero nang tumingin ito muli, wala na si Mau Mau. Agad siyang umaksyon, gumawa siya ng liham at inilagay ito sa bulaklak na ipinaabot sa dalawang prinsesa. Nakasaad dito kung paano maiiwasan at malulunasan ang sakit. Ngunit ang matigas ang ulong prinsesa ay itinapon lang ang bulaklak na may sulat. Kinagabihan, naglulupasay ito sa kaiiyak, namatay na ang prinsipe. Agad kumalat ang balita. Samantala, ang mabuting prinsesa ay kinuha ang bulaklak, binasa ang liham, at sinunod ang nakasaad doon. Dahil dito, gumaling sila mula sa sakit. Sinabi pa ng prinsesa, may babala rin sa sulat, ang ginagamit naming pulbo ay isang lason. Sinabi niya na huwag ipahawak ito sa sanggol. Nalungkot siya sa pagkamatay ng prinsipe at sinabing, kung hindi lang siya naging ignorante, nabuhay sana ang kanyang anak. Inisip ng lahat na baka ang gumawa nito ay ang doktor ng palasyo, pero tumanggi si Jinshi. Malabo, sagot niya. Kahit ang mga doktor natin ay hindi alam ang pinagmumula ng sakit. Sumang-ayon ang prinsesa, sa loob ng ilang dekada, wala silang kaalam-alam sa sanhi ng sakit na ito. Kaya naman, inutusan niya si Jinshi na hanapin ang nagbigay ng sulat. Agad naman itong sinunod ni Jinshi. Sa sobrang talino niya, isang beses lang niya ito pinag-isipan at sa isang enkwentro, agad niyang natukoy kung sino ang nagpadala ng sulat. Pinatawag niya at tinipon ang lahat ng alipin. Pagdating ni Jinshi, napaibig ang lahat ng kababaihan sa kanyang taglay na kagwapuhan, katulad ni Anisaga. Pero nakasimangot si Mau Mau at naiinis na bamulong, sino ba yang mayabang maglakad na babaeng yan? Pero nang makita niya ito ng malapitan, nagulat siya. Lalaki pala ito. Doon niya napagtanto na siya pala ang gwapong high-rank eunuch na sinasabi ni Shaolan. Napaisip siya, sayang, napakagwapo niya, pero hindi siya pwedeng magkaanak. Pero natigil ang kanyang pag-iisip nang biglang ipakita ni Jinshi ang isang sulat. Ikaw na babaeng may freckles, may one ka rito. Nanlaki ang mata ni Mau Mau. Napatingin sa kanya ang lahat, bago sila pinaalis ni Jinshi, maliban kay Mau Mau. Bigla siyang kinabahan. Hindi siya makapaniwalang nabuking siya agad. Dito niya napagtanto, siya lang pala ang alipin na marunong bumasa at sumulat. Tatakas sana si Mau Mau. Pero wala na siyang nagawa nang lapitan siya ni Jinshi at sinabing, halika, sumama ka sa akin. Habang papunta sila sa palasyo, hindi pa rin maisip ni Mau Mau kung paano siya nalaman ni Jinshi bilang nagpadala ng sulat. Kinakabahan siya, baka matindi ang parusang naghihintay sa kanya. Baka hindi na siya makalabas ng buhay. Pero laking gulat niya nang biglang nagpasalamat sa kanya ang prinsesa. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Mau Mau nang malamang maayos na ang kalagayan ng bata. Muli siyang pinasalamatan ng prinsesa sa pagliligtas sa kanila. Kaya naman agad niyang sinabi, hindi ako karapat-dapat sa pasasalamat ninyo. Ngunit ngumiti ang prinsesa at sinabing, hindi pwede. Dapat kitang pasalamatan,
dahil ikaw ang aming tagapagligtas. Lalong kinabahan si Mau Mau nang ilabas ni Jinshi ang sulat na kanyang isinulat. Napalunok siya. Tumanggi siya. Hindi ko alam yan, sagot niya. Pero wala siyang takas kay Jinshi. Ang telang ito ay galing sa laundry. Ikaw ang naka-assign doon. At higit sa lahat, pinunit mo ito mula sa palda mo. Wala nang choice si Mau Mau kundi umamin. Sa isang tingin lang, halos lahat ay nalaman na ni Jinshi. Dahil dito, pinaliwanag ni Mau Mau ang lahat. Marami akong kakilala na namatay sa paggamit ng white powder na yan. May chemical itong nakakalason, pero ginagamit pa rin ng mga tao para gumanda, kapalit ng kanilang buhay. Dati akong apothecary, kaya marami akong alam tungkol sa lason at gamot. Nagulat ang prinsesa at sinabing, ginagamit ito ng mga nurse sa mga sanggol dahil daw mas gaganda ang kutis nila. Pero kahit ang mga doktor namin ay hindi rin alam ito, dagdag pa niya. Dahil maski sila ay nagkasakit rin dahil ginagamit din nila ito. Nagsorry naman si Jinshi, pasensya na, hindi ko agad ito napansin at dahil doon, maraming buhay ang nawala. Nalaman din nila na sinubukan ng mabuting prinsesa na ipaalam ito sa kabilang prinsesa, pero hindi siya pinaniwalaan. At dahil sa katigasan ng ulo ng prinsesa, namatay ang prinsipe. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid, pero biglang nagsalita si Mau Mau. So, ano pa po ang kailangan kong gawin? Masayang sumagot ang prinsesa, simula ngayon, ikaw na ang aking magiging kanang kamay. Nanlaki ang mata ni Mau Mau. Hindi siya makapaniwala. Siya, isang alipin, biglang naging isang mahalagang tagapayo ng prinsesa. Merong mga bagay si Mau Mau na hindi niya kayang pigilan, ang kanyang curiosity, ang kanyang uhaw sa pag-aaral, ang kanyang pagsisiyasat sa mga bagay, at higit sa lahat, ang kanyang matinding sense of justice. Grabe, sa isang iglap, nagbago ang buhay ni Mau Mau. Ano pa kaya ang mga susunod na kabanata sa kanyang buhay? At dito na ba mabubuo ang romansa ng kanyang kwento? Abangan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na tulad nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.